Essential health services closer to the people, especially those living in far-flung communities. Gitukod kini aron mapalapdan ang access sa serbisyong lawas ug makatabang sa pagpagaan sa kadaghan sa pasyente sa mga hospital. The facility provides key medical services including laboratory, ultrasound, birthing services, diagnostic services, pharmacy, and emergency care. Naghatag kini og mas sayon ug mas duol nga pag-atiman medikal alang sa tanang Digoseño through the strong leadership of the city mayor, Joseph Ortiz Cagas, and the continued commitment of the local government unit of Digos. The project was actively pursued and coordinated with the Department of Health to ensure its realization. Padayon nga gipaningkamutan sa lokal nga panggamhanan ang proyekto nga nagpalig-on sa sistema sa panglawas alang sa kaayuhan sa tanang Digoseño. The Super Health Center in Digos is a continuing commitment to accessible and quality health care for all. We are proud to announce that Diga City has been recognized as Subay Bayani Awardee by the Department of the Interior and Local Government last November 26, 2025 during the National Awarding Ceremony held at the Manila Hotel in Manila. The city received this recognition for excellence in implementing priority development projects under the leadership of Mayor Joseph Ortiz Cagas. Padayon nga napalambo ang mga programa o proyekto alang sa kaayuhan sa katawhan. This recognition highlights four important criteria. Una, maayong pagpatuman sa mga proyekto sa infrastruktura o kalambuan sa komunidad. Ikaduha, transparency and accountability in the use of public funds. Ikatulo, epektibong pagdumala o monitoring sa government programs and projects. Ug ang ikaupat, timely completion of projects that truly benefit the people. Kini nga kalampusan nagpakita nga ang Digos City padayon nga nagserbisyo uban ang integridad ug dedikasyon. Digos City, padayon sa serbisyo, padayon sa kalambuan. Alang sa mga nindot na tukar ug labas nga mga balita. Radyo Niga. Radyo Niga. Digoseño ta. Igalag, kumusta? Mayong buntag natong tanan. Adlawng Martes, no? It's 26 sa Mayo 2026. Baba ninyo gyapon karong buntagan yung amigo sa kanginan, Mr. Philip Jun Caminadi gikan sa atong programa sa City Government of Digos. Gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa ngalan sa atong mayor sa atong siyudad sa Digos, Honorable Mayor Joseph Ortiz Cagas. Sa ato ang Vice Mayor sa atong siyudad sa Digos, Attorney Johari Banya. And of course, atong mga konsehales sa atong siyudad sa Digos nga padayon nagsuporta sa atong siyudad sa Digos. Mga kaigsunan, again, welcome sa programang Disaster Resilience diri lamang sa 92.7 FM sa Radyo Niga. Kumusta man ato ang mga suking tigpaminaw karon no nga ang uban mao pay pagluto sa ilahang pamahaw para mag-prepare sa ilahang pag-duty sa mga kanya-kanyang mga opisina. Maayong buntag padusab no nga sa kuang head dia sa CDRRMC no, si Sir John Basil Sibilia. Karon nag-prepare pa pud na siguro iyahang kape para mo-duty na padulong sa opisina. Sir, maayong buntag nimo diha. Kumusta man ato ang tulog diha? Mga kaigsunan, kung aduna mo yung mga question or mga komento or mga pangutana, pwede mo tawag or mo text sa tuwang numero sa 0945-768-1631. Osmo na ko, 0945-768-1631. Ang ato pong emergency hotline number sa CDRRMO Digos, atong Operation Center, please, ipunbok ninyo ninaw. 0946-695, then upat ka 7. Usbo na ko, ang atuang local hotline number sa CDRRMO Digos Operation Center, 0946-695, upat ka 7. O maka-encounter mo mga emerhensiya, both trauma or medical, pwede mo manawag diha sa atong numero
Okay, para ato ang marespondihan dayon. Makikanta ta sa banda, dali na magkihata. May pagpaminaw sa tuwa mga suking tigpaminaw ng mga pedicab drivers nga while nagbiyahe karon na nag-tune in sa atong programa ang atuang mga suking tigpaminaw diha sa palengke, no? Diha sa tuang bus terminal nga naglanog-lanog ta diha karon, no? Sa tuang mga mamiligay diag bingka sa terminal, bus terminal, may buntag ninyo diha tanan. Sa tuang mga suki diha sa palengke nga namiligay isda nga naglanog-lanog atong programa, maayong buntag ninyong tanan. Atong oras 21 minutos ang nilabay sa alas 7 sa kabuntagon. Kauban gyapon ninyo karon buntaga ang inyong amigos kanginan Mr. Philip June Caminadi. Makikanta ta sa banda, dali na magkihata. Magsayaw-sayaw ta. Okay mga kaigsunan, atangi ato ang mga hisgutanan karong buntaga. Unang-una, atangin ninyo ang ato ang hinungdan, no, sa pag-ulan, mga katong mga nilabay mga adlaw, no, kusog kayong ulan, no. Amo ba ni baha gyud. Atangi pod niyo usab ang ato ang recent nga hitabo nga naanod, no, sa pagbaha katong nilabayng semana, no, Mayo 19. So atangin ninyo to unsang hitabo ato. Next katulo, atangin ninyo ang ato ang hisgutanan nga wala to na human last, no, kay naabtan yung tag burn out mga kaigsunan. Ang atong dapat buhaton panahon sa kining flash flood, no, kaning unsay mga dapat atong buhaton kung aduna ta, kung nagpuyo ta sa mga flood prone areas o mga landslide prone areas. So ato ang palapdan mga kaigsunan. Imong makita, nagkadali ang kalingawan. Gasakan na to. Okay, no, mga kaigsunan, katong manayaging mga adlaw nakasinati ta og mga light to moderate at times pod napod tay mga moderate to heavy rains nga nasinatian din ni sa tuwang syudad sa Digos. So kato gumikan to sa tuang trough of low pressure area, no? Mingag trough kanang sa Bisaya pa kanang ingon nila nga kinaraan nga hinungaw sa bagyo. Pero kanang LPA dili na bagyo ha, low pressure area pa lang na siya. So mo na siya ay mga stage, no, mga agianan para mahimong next category which is ang mga tropical depression, tropical storm, adto sa mga next categories niya. So mao na siya mga kaigsunan nga mao to nga nakasinati tag mga pag-ulan, medyo kusog-kusog yun. Bumikan to sa tong trough of low pressure area nga nahimutang diri sa to ang dapit sa southern Mindanao. Diri atbang sa to ang si tawag ganing Surigao, no. So mo to'y nakahinungdan sa pag-ulan nga nagresulta sa pagbaha, no, ilabi na tong kasilinganan nato nga mga syudad, no, labi na tong Davao nakasinati pagbaha dito. In fact namatay dito kay nakurintihan. Dahil mga gipang evac, no, gipang sticate kay nagsabong, nagprepare sa ilang area, ilang venue for sabong. Suddenly, naabtan sila sa baha, flash flood, mautong na-trap sila sa syudad sa Davao to, ha. Then there is atong syudad sa Digos, katong Mayo 19, 2026, around 4:30 to 5 p.m., no? Nainitabo nga droning incident tungod sa flash flood dito sa Barangay San Agustin ning syudad sa Digos. So nadawat ang atong tawag, no, nanawag ang atuang butan nga kapitan sa Barangay San Agustin, si Kapitan Nakwa. Nanawag sa tawa bandang 5:30, no, 5:30 na tawag sa atong opisina, na-inform atong opisina 5:30 na sa hapon. Motong dali-dali tag nagresponde dito atong giadto ang area og patawag dayon ta og nag-convene dayon ta with other rescue teams, no, from Bureau of Fire Protection, to ang SRF, no, Special Rescue Force, and of course ang atong Philippine Coast Guard ato pong gi-activate, and BD-RRMC sa San Agustin atong gi-pa-activate, BD-RRMC from Mati and Igpit ato silang gi-activate og ato pong gi-inform ang kasilingan ng barangay which is kanang Barangay San Agustin nga sapa padulong gina diya sa Balutakay River, no, da sa Hagunoy. So ato pong gi-inform ang Hagunoy, ang MD-RRMO Hagunoy para sa pagtinabangay, no, para maluwas ang ato ang biktima. So
pag-abot na to sa barangay San Agustin with the coordination sa BDRRMC ug sa tong kagawad ya si Kagawad Babatuan ug si Kapitan Nakwa, nagkandak din ta og search and rescue and retrieval operation, no? Nag-river trekking ta mga 5:30, no? So gikan sa nahitabuan hangtod dito sa ubos gyud nga sapa ato gina siyang gisubay, no? Pero katong panahon na wa gyud tay nakita kay again ongoing pa ang kusog kay nga baha, no? So taking the risk ang atong mga rescuer by doing what is the safety, no? So mao na siya makaigsunan nga kaning flash flood manggod kaning anitabo aton sa biktima nga si Ma'am Huban, no? Senior citizen na pod, kauban niyang apo, duha ka apo nilabang siya didto sa sapa kay ma-birthday unta sila, no? Ni-advance sila og labang, ni-advance sila kadto sa birthdayanan kay para dili sila maabtag baha, no? Pero sa dinlay, no, aksidente yun hitabo nga di gyud nato ma-control nga samtang na sila tunga sa kasapaan nikalit lang og abot ang ulo sa sapa sa baha, no? Mao tong nadala gyud sila sa current, kusog nga current sa tubig. Mao tong hinungdan nga naanod sila. Then luckily surte gyud pod tong isa niya kaapo nga nag-edad og 7 anyos kay nakasurvive gyud siya. Mao tong nakatawag siya og tabang sa mga taong mga kasilinganan didto. Mao tong naabot sa atong piscina ang report nga nay naanod. So bandang mga alas 9 around 9 PM sa kanang higayuna na kanang Mayo 19 dito na to nakita ang patayng lawas sa isa ka biktima katong senior citizen sa Purok 2, no? Balutakay, Hagunoy, Davao del Sur. So ang nakakita dito ang mga locals dito, no, ang mga tagbalay dito. Tingala sila nga nay naglutaw. So pasensya sa mga nangaon karon, ha. Mao tong nag-inform din sila sa ilahang MDRRMO Hagunoy. Then ang ato ang MDR Hagunoy ni-inform po sa CDRMO Digos for the proper coordination. Mao tong nadtuan nato dito og ato silang nabutang sila sa proper na punerarya gyud, no? So mao to ang nahitabo dito. Then pag human ato nag-continue lang gyapon ato ang operation, no? Ang mando ni Mayor ato sa ato ang head nga si Sergeant Basil Sibilia nga padayon gihapon ang inyong operation hangtod nga makit-an ang nabilin nga biktima nga katong iyang apong 4 anyos. So mao to nga pagkaugma around 6:30 AM, no? 6:30 AM naay kadawat ang information nga naay cadaver dito sa Tiguman River, no? Luyo lang anang former nga walwal, no? Walwal nga imnanan sa una. So mao to nga to ang adtuan dito og nakita gyud nato positive gyud nga ilhan sa pamilya nga ilang anak. So katog gyapon ato gyapon gigamitan og mga proper nga mga procedure sa dala sa maong lawas. So ang duha ka biktima karon, ang duha ka patayng lawas ana silang panimalay karon sa Purok 6, no? Sa Barangay San Agustin, Digos City sa ilang haya. So dito po ang ato ang tropa sa CDRMO niaging adlaw naghatag po tawag gamay hinabang, no? Hatag tag bugas og ang ato pong mayor, no, siyudad sa Digos dihatag po siya og hinabang pod sa mga pamilyang habilin. So mao na siya makaigsunan, no, sa atong nahinumduman katong Mayo 19 aduna tay intertropical convergence zone mao to hinungdan sa tuong pagbaha dito sa kabukiran. So mao to ang pagbaha, no, dito ra pod nga area sa Barangay San Agustin wala po ilaing nahitabo ato nga pagbaha sa ato ang syudad. Katora po dito din ato lang klarohon mga kaigsunan nga ang Barangay San Agustin ato katong baha ato wala nilapaw, ha, wala ni awas ang ato ang sapa ato. Okay, ato lang klarohon ang mga chismis nga naabot sa social media nga
kuno daw ang tubig daw diha sa San Agustin River nilapaw daw sa tuang dike, no, ni awas daw. No, dili na, wala to ni awas. That is current lang, nadala lang jud sila sa kakusog sa current sa paglabang nila sa sapa. So atong klaron, balikon ako pag-usab nga wala ni awas ang atong San Agustin River tungod sa baha, no? Wala pud tay na report o na receive nga report mga kaigsunan may tungod sa landslide, no? Walay landslide nga hitabo ato sa tong syudad sa Digos, itong area of responsibility. Wala pud tay na report nga nabahaan nga mga balay sa itong mga flood prone areas. Maura gyud to mga kaigsunan, ang strong current nadala lang yun ang ato mga biktima ato sa sa strong current sa tubig. So karon unsay mga dapat natong buhaton kung adunay threat, no, like kanang natay mga daot sa panahon, natay kanang mga weather disturbance, unsay mga dapat natong buhaton isip mga katawhan nga nagpuyo daplin sa kasapaan or bisag katong mga kaigsunan nato nga wala nagpuyo sa kasapaan nga willing og hilig mga ligog kasapa sa atong kasapaan, paminaw mo sa ato ang mga tips, no, unsay mga dapat buhaton ana. Itong oras 32 minutos nang nilabay sa alas 7 sa Kabuntagon. Kauban gyapon ninyo inyong amigo sa kanginan, Mr. Philip June Caminade. So mga kaigsunan, kung aduna tay mga weather disturbance like intertropical convergent zone, ITCZ, mga easterlies, even mga trough of low pressure area, kana siya mga kaigsunan, mao na siya nga to ang bantayan yun, no? Kung adunay mga pagdagom or pagkusog sa ulan labi na sa kabukiran, palihog mga kaigsunan nga atong likayan ang pagligo-ligo sa kasapaan o ang pagtabok sa tuang kasapaan. Kay dili gyud nato wala gyud ta kabalo kung kanus tamaabtan sa strong current, no, sa tubig. May lang unta kung updated ta sa kanang kumbaga bang atong panguna-huna gani kanang think always safety gyud ta always, no, or kanang naga-monitor gyud ta always sa to ang weather forecast, no, para sa kuha from time to time naga-monitor jud ko kung mulaag manggaling ko, kung maligo manggaling kog dagat, kung maligo manggaling kog sapa, or kung adto manggaling kog mga laing lugar. Naga-monitor jud ko sa mga weather condition before ko moadto para at least makabalo ko kung unsay mga danger nga akong maatubang kung maabot ko ng mga area, ha. So hope daw ang uban nato mga kaigsunan kay dili magad ingon ana pod og mga hunahuna, kay ang uban is naghag mga priorities, ingon ani na lang pag makasinati taog kusog nga pag-ulan or mga dagom labi na sa tuang kabukiran, makita maginato na palihog dili na lang gyud ta mo padayon sa any activities sa tuang mga kasapaan, no, kay para malikayan nato ning ingon ani nga mga trahedya, no. That is a tragedy, no, nga lisod dawaton pero wala tay mahimo because aksidente man gyud ang nahitabo, no. Mo nang ma-feel nako ang kasakit nga nahitabuan ang mga nagpabilin nga mga memories sa pamilya karon sa Huban family, no, nga lisod jud sila kay wala jud sila walay laing ma-blame, no, kalikasan jud, no. So mo na mga kaigsunan nga mag-amping jud ta always, no, magtan-aw ta. Ikaduha, atong likayan ang kung mutabok manggaling taog sapa, kung sa pagtamak pa lang nato madala na ato ang tiil sa current sa sapa sa tubig, ayo nagpadayon, no. Delikado kayo maanod madala mo sa current kay ang delikado mo diha ang pag matumba mo diha ang inyong ulo magbagok sa sapa sa kaning bato o diha na mo mag-start og ka-pass out, no. Kaduha, drowning, malumos mo tungod sa tubig, maabot mo silalom, so mo na siyang mag-pass out na mo, so dili ma-unconscious na. O nang dili na mo makahimo og mga defensive swim ana, no. And giawag po nako ang atuang mga katawhan, no, ang atong City Disaster Office sa atong siyudad sa Digos sa pagpanguna ni Mayor Joseph Cagas ug sa atong head, no, Sir John Basil Sibilia. Pwede ta mag-conduct og training sa atong mga kaigsuunan din sa siyudad sa Digos in terms of swift water rescue, no. Swift water rescue kanang defensive swim sa tuang kasapaan. Kana magpaanod, kung example maanod na kita sa kusog nga sapa,
sa kusog na tubig unsay mga dapat natong buhaton, no? So kana siya dako kana siyang gamit, no? Dako kana siyang knowledge nga to ang makatunan, no? Kay again ang Pilipinas magod makaigsuonan, we are the exporter of typhoon. Agianan ta exporter po ta og typhoon. So sa isa ka tuig na record ang atoang DOST pag-asa nga nata sa 21 to 24 typhoon each year nga moagi sa tuang Pilipinas. Unang kita makaigsuonan, importante kayo nga mag-cut-on gyud ta og mo participate ta sa mga disaster preparedness training, seminar or symposiums sa tuang lokal nga panggamahanan kay para makakaton ta sa tuang mga dapat atong buhaton, no, panahon kung may mga emerhensiya. Again, Philippines is exporter ta og bagyo, no. From 1948 to 2010, no, wala labot pa karong wala pa labot rong tuiga. Kung atong tanawon ang track, no, sa mga bagyo gikan sa record sa atong pag-asa, halos dili na makita ang Pilipinas sa kadaghang bagyo nga niagi sa ato ang nasod Pilipinas. Mao na ang ato ang gobyerno sa Pilipinas nagbutang tagbalaod nga Republic Act 10121, no? Also known as Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010. Balaod na nga gipakusgan ang balaod nun in terms of disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, disaster response and early recovery, and disaster rehabilitation and recovery. So mo na atong 4 thematic areas. Umiingon ta og disaster prevention and mitigation, mao na siya ang mga weather forecasting, ang pagpananom og mga kahoy, ang pagpanglimpyo sa tuwang mga kanal, all about prevention, no? Mao na siya ang atong ginahimo. Mao nang nag-awag mi sa tuwang kaigsunan diya sa kabukiran nga unta dili na ta mamutol og kahoy. Kay ang kanang kahoy dako kay nasagtabang sa pagpugong mismo sa baha. No? Kay kadua ang dili ta makahiagom og landslide. So ang uban mo na pamutlon kay mong uling na nag-landslide daghag mabasol. O nang likayan nato ang pagpamutol og kahoy. Kay ano man god, sige tag pamutol og kahoy, kumpiyansa kay ta kay dili maguna to makita ang threat, no? Unlike kung simbako lang tutukan ka og pusil sa imong agtang, mahadlok jud ka kay ang threat nakita man nimo. Pero ang kanang pagpamutol og kahoy, pagdaob og mga basura, plastic, dili ta mahadlok kay dili man nato makita ang threat. Sa pagpamutol natong isa ka kahoy, million of people na apektado ana. So pag kung magtanom po tag isa ka kahoy, million of people na pod ang makabenepisyo ana mga kaigsuonan. Unang importante kayo ang pagtanom og kahoy og importante kayo ang kanang prevention, no? Mo nang giawag na to makaigsunan to sa kabukiran, not only for mountainous area but also here, no, sa atong syudad diri sa downtown nga dili na ta si pamutol og kahoy. Instead mananom ta og kahoy. Nagpasalamat ganita sa atong syudad sa Digos sa inisyatibo sa atong Mayor Cagas nga nagpahigayon ta diri og 1 million trees program, no? Gipang require ang atong ubang mga ahensya nga mananom gyud ta og kahoy. So shout out di ay ni Ma'am Allen Melendres, no, ang atong aktibo kayo nga nagnguna gyud ana. So mo na mga kaigsunan nga disaster prevention and mitigation, no, ang pag-prevent sa disaster, no? Pagpanglimpyos to ang kanal, no? Para dili mag-clog o mga weather forecast, no? Ngana. Ikaduha natin kita nga disaster preparedness. Ang disaster preparedness mao ni siya ang mga pagkandak og mga trainings, ang information and education campaign or IEC. Ang atoang opisina grabe ka busy karon sa mga trainings nga gipangkandak sa mga establishmento o sa community. So pwede mo mag-request ana sa atong opisina, ha. So kung magpa-training ta, importante ka na makaigsunan kung unsay mga dapat atong buhaton sa inyong establishmento lang. Sa inyong usa ka establishmento dapat kabalo inyong mga tao, ikaw mismo tag-iya kung unsay mga dapat buhaton panahon sa emerhensiya. Kay honestly speaking mga kaigsunan, kung walay cooperation ang community o kamo mga business owner o uban pa, dili gud namo makaya alone sa CDRRMO Digos. Pila lang mi gid kabok 60 plus
no? So ang atuang population sa Digos is more or less na nasa mga 150,000. Correct me if I'm wrong, no? So dili na to makaya alone sa CDRMO mo nang magtinabangay ta sa tuang mga kaigsuunan sa community, no? Dako kayo og tabang ang community, no? So mo nang dako kayo og tabang ang mga partnership nato sa mga government organization and non-government organizations. Next, aduna tayo natawag nga disaster response and early recovery, no? Ang pagresponde nato immediately sa mga maong mga insidente. Ang paghatag nato og tabang, no, gikan sa tuang CSWD, no? Ang paghatag nato og paunang tabang like bugas or mga shelter or mga temporary shelter sa mga napiktuhan sa disaster, no? Mga kanang mga nasunugan na to. So immediately dayon sa mando sa tong mayor sa tuang head niya si Sir Jan Sibilia, automatic din ta mohatag og mga pagkaon, mga sleeping kits, hygiene kits kay early recovery, no? So mo na ang response and early recovery. Last is mo na siya ang ginatawag na to nga disaster rehabilitation and recovery. Katong mga wala na kapuyan, taganog tabang sa gobyerno, katong mga nawadag trabaho, tagag mga livelihood program, katong mga wa na mga kabalayan, tagag balay, no? So tagag mga cash assistance. So mo na yung mga programa sa gobyerno in line sa tuang disaster resilience for thematic areas of DRRM. Yung tag DRRM, Disaster Risk Reduction and Management. It's all about management. Sistema og management, no? Mga na siya. O na mga kaigsunan nga importante kayong mahibalog yun mo sa to mga proseso karon, no? Yan na. So itong oras, 43 minutos na ang nilabay sa alas 7 sa Kabuntagon. Kauban niya po ninyo inyong amigo sa kanginan, Mr. Philip John Caminade, sa programang Disaster Resilience lamang sa 92.7 Radyo Niga. Itong CD Aranmo Digos, ato na ipang timbaya, taw-taw ang ito mga suking tigpaminaw diha. May basig mang load niya ni sila. Oy, pag-tune in mo ha, katong nagtanaw sa ko ang live sa Facebook sa 7 Ebilin. Wala ko ang pangalan sa Facebook. Pag-tune in mo sa 92.7 FM, no? Makita ninyo, madungog ninyo diha ang unsa ka kusog ng ato ang istasyon, no? Okay, mga kaigsunan, dinhi na punta sa ato ang hisgutanan sunod, no? Ang kaning ato ang dahil mga ginangutanan din sa ato ang nag-text. Hingutana katod ang nahitabo sa San Angeles, Pampanga nga na tumpag daw 9-story building, no? Posible ba daw nga mahitabo po dire sa tong syudad sa Digos? Wapo nga pangutana. Bagay kay nakabalita mo ana, no, sa ang tawag na mo ana is CSSR, no, Collapse Structure Search and Rescue. So kung posible ba na mahitabo din sa Digos? Yes, posible kay na mahitabo labi na tong mga high-rise building na to dire. Muna siya makaigsuunan sa tuang pagtukod pa lang og building sa wala pa nahitabo ang disaster, dapat mo follow kita sa atong ginatawag na National Building Code of the Philippines, no? Standard na uban sa atong pagtukod lang panimalay, dapat masubay gud na siya sa tuang building code, no? Kay ang Pilipinas, except sa kung giingon ngayon nga agianan taga Baguio, na bilong punta sa Pacific Ring of Fire, which is na diha mga active faults and trench, no? So anytime from now pwede ta linugon, no? Pero kato manggong sa Pampanga, San Angeles bato nga lugar. So kato manggong dili pa ta makaingon kung unsay tinuod nga hitabo nga nung nag-collapse ang building, kay wala pa investigation nga na-reveal, no? So ang ilang giuna karon is ang pag-search and rescue pa, retrieval sa mga victim. So wala pa tagabalo. So ato na sang ibutang ang i-example na sa nato ang linog, no, sa in connection sa atong mga high-rise building. Ang pagsubay sa Building Code of the Philippines, kana siya mga kaigsunan, importante kay na siya, if ever nga simbako na ilinog, dili kay mapuruhan ang atong building, no? Kay pagpalig-on, no, sa atong gambalay,
mo nang sa wala pay disaster, be resilient at all times, no? Sa wala pay disaster, ato nang paligunon atong mga balay, atong mga gabok-gabok na ato nang lisdan kay lisod kay kitay manatugan. Wala mga kaigsunan nga ang ato ang syudad sa Digos posible na makahiagom og mga collapse structures kay naputay mga high-rise building dire. Pero kanang ang ato ang mga high-rise building dire kanunay gyud na sila pahigayon quarterly gyud na sila pagayon og earthquake drill, no? Kanang gitawag na to nga National Simultaneous Earthquake Drill. So ang ilang mga safety officers, ang ilang mga staff, kabalo na gyud na sila kung unsay mga dapat buhaton kung adunay mga linog, no? So palihog lang pod sa ato mga engineers ug uban pang mga kontraktor sa mga gambalay ato yung paligunon ang ato mga building, no? Kay dili lang kay mga staff ang naadiha, no? Dagang mga staff ninyo, mga tag-iya, daghan og mga publiko posible mosulod diha sa isa ka building. Kabalo mo sa linog mga kaigsuonan, linog itself is not a danger. Dili delikado ang linog. Kabalo mo unsay delikado ang mga structures nga nagapalibot sa tua. Example, nagpaduol ta sa usa ka building or natas sulod sa building, nilinog, dadatugan tag beam or sa ba nag-collapse na dia. So that is danger, no? Pero lang ka sa open space, nya naglinog, nothing to worry. Okay? Dapat kadlukan. Isip siguro na matagak na eroplano. Hadlok tana. So mo na siya mga kaigsunan nga ang linog dili na to matag-an pero pwede na tong mapangandaman. Ang atong syudad sa Digos, aduna tayong gitawag na Central Digos Fault. 10 kilometers ang katason ani, pwede ni siya mag-generate og magnitude at least more or less 6 magnitude 6, no? Kusog na siya. Mo na nga ang atoang mga kaigsunan instead nga mahadlok ta, mga uban kaniadto kay napanik kay naalagay di fault line ang Digos, no? Instead nga mahadlok ta, magtinabangay ta, mag-cut on ta, no? Kay namag yun ang fault na to diri fault line namag yun dili na magyuna mawala, no? That is natural na siyang kining event kung mulihok, no? Ang Central Digos Fault sa una pa wala pa tanataw na siya og ang tao mga matay mangyapon by the next generations naa ra gyapon na dili na gyud na siya mawala. Karon lang ang ato ang fault line sa atong syudad sa Digos late na nato na discover sa to ang mga taga P-box, no? Mo nang ang uban natukuran og mga gambalay. So supposed to be no build zone gyud na siya basta maigo ta sa fault line kay kung once nga molihok na simbako lang bisa pag unsa kalig-on ay mo ang gambalay gubon gyud na siya, no? Dapat tay mga buffer zone na gikan sa fault mismo 5 meters left and side, both sides ana is no build zone. Pero kana lagi dili pud ina kasayon nga atong papahawaon kay again nakaagi tag mga private properties, nakaagi og mga establishment, mga balay. So dili ingon ana kadali ang pahawa sa ilaha, no? Mga private residence. Okay mga kaigsunan, 49 minutos ang nilabay sa alas 9 alas 7 sa Kabuntagon. Kaubang niya po ninyo yung amigos kanina sa Philip June Caminade. Okay, atong pagtagad ning mga kuandre, no? Mga kaning nagpagrit kay para gwapo daw ilahang pagpaminaw. Okay, happy watching ni Ma'am Cabrera sa BD RRMC Aplaya. Shout out sa tanang mga taga BD RRMC Aplaya. Maibuntag ninyo diha, Ma'am Sir. No, ang mga aktibo kay nato ning mga shooking tigpaminaw. Okay, maayong pagpaminaw pod sa to ang technician dre, no? Arky Caminyo, ang pinakagwapo sa tanang guwapo. Next, Army Jean Toralba, mayong buntag nimo diha. Maglanog-lanog daw ang programa diha sa Barangay Igpit. Sergeant Randy Arnoco, akong kauban nga service diha sa Hagunoy, mayong buntag nimo diha, bro. Kung silingan diha sa Kiagot, no? Si Susan and Lando Bibero.
Mayong buntag po diha. Tay. Oh, laminaw po sila. May buntag po sab ni Gisa Franz Salas Cabanyero, no? Ako ang pinaka buutan nga firewoman, no? Diya sa abot asa ni nasayan no, ako yung gagaw ni, no? Pa-shout out daw. Laminaw po daw sila dito. Chudol po gakang mayong pagpaminaw. Kagawad Elizabeth Talumpinis Jalon diya sa Barangay Quiagot, mayong pagpaminaw. Gamay Flores Asutilla, oh, si Joan may pagpaminaw diyan, yung mga tropa sa Rescue Volunteers sa Kabalikat may pagpaminaw. Ako hindi baya po makaigsoon no ang ato ang mga Rescue Volunteers diri sa atong syudad sa Digos nga padayong nagsuporta sa atong syudad, no? Sa tuang opisina sa CDRRMC, sa CDRRMO, unang-una may buntag sa tuang Deserve Double Dilsur Emergency Response Rescue Volunteer headed by Mr. Pochulo de la Peña, ang ato ang Alert Rescue Team, ang ato ang Recon Dixie Star, ang ato ang Recon Dream, ang ato ang Philippine Red Cross, no? Davao del Sur chapter, ang ato ang unsa pa nalimtan ako, Kabalikat Regiocom, atong Ilibino Force Community Defense Center, no? Mga reservist aktibo pud ni sila sa mga disaster nga pag-response. Sa pinalimtan ako ang atong Philippine Coast Guard na always yun na partner sa atuang city disaster sa mga planned and any mga emergensiya, no? Atong Bureau of Fire, ang atong Philippine National Police, ang atong taga 39th IB, no? Padayon nagsuporta sa atuwa. Sa pinalimtan ako ang mga rescue volunteer nga active kayo. Atong Traverse, no? Sa pa bisig napakoy nalimtan diha. Sa paanggi dala-dala, isuroy lang na. Ani manggod mga kaigsunan, pag naay mga disaster sa tong syudad, dili ni makaya alone sa CDR lang jud, no? So mo nang mag-convene mi diha, mag-conduct mig incident management team, no? O kanang ginatawag ninyo nato nga ICS, Incident Command System. Ang Incident Command System composed of different organization, both government and non-government organization. Mag-convene mi ana, magtinabangay para maka-response mi ana. Napot tayo ginatawag ana nga mga proper nga mga sistema. Pre anang nahitabo dito sa Angeles Pampanga nga nahugmak ang building, no? Tung 9-story. Dagang kay mga reklamo kay ngano daw ang taga Bureau of Fire SRF nga dugay kay ka-action, hina daw kay lihok. Ang collapse structure search and rescue dili na siya ingon ana kadali nga rescue kanang ining mahugmak ang building ala ditso ni tagtabang kaluto nito ditso, no. Delikado kay na makaigsuran kung kabalo lang jud mo, delikado kay na, no. Posible nga ikaw rescuer, ikaw matabunan, duha ray posibilidad ana, either ma-rescue nimo ang mga biktima or ikaw ang rescuehon. Mao na siya nga delikado kayo, nagi tay mga proper procedure nga ginabuhat ana para makuha nato safety ang patient ug safety pud ang mga rescuer. Again mga kaigsuonan, ako ipahinumdom sa inyo ha, nga kaming mga rescuer, kitang mga rescuer, tao lang gihapon ta, no? Tao ra gihapon ta nga posible tang ma-injury or maigo ta sa mga katalagman, no? Mo nang safety first gyud ta always, no? Maghinahinay natay mga procedure. Gigamitan to siya og kana mga high-tech nga gamit na karon sa atong gobyerno, kana mga sitawang life detector, no? Mga inana, mga high-tech na mga gamit, no? Ang inyo nakita lang dito is kana lang nakita niyo guys mano-mano, but then again na mga high-tech nga gamit, no? Inana siya. So mo na ako lang ako lang ni siyang gi-share sa inyo ha, kay para do dili wala sa Digos na hitabo ang incident, but posible mahitabo ug para makabalo pud ato mga kaigsuonan, para ma-aware po, no, in form of awareness nga ingon ana dili kadali mag-conduct og collapse structure search and rescue or kanang ginatawag tong CSSR. Muna siya. Managlahing gigikanan, usara ang padulngan, usara nga dakbayan. Kini sa Digos ang tanan na kudyakan. Okay, may pagpaminaw ni JR Caminadi Pia, no? Diya sa Santa Cruz, Barangay Zone 1, Santa Cruz, Davao del Sur. Naglanog-lanog po ta diya sa Santa Cruz. May pagpaminaw po ni Maria Evic Flores Estrera. Ako po ni gagaw diya sa Barangay Quiagot. Talang naminaw diya, mayong buntag ninyo. Sa tuwa pong City Hall na itong mga kaubanan diya sa CDR Digos,
magpapaminaw sa tuang Chief Research and Planning Sir Kent Gregor Abad, no? Sa tuang Chief Logistic Ma'am Beverly Jean Sinahon, sa tuang kining Finance in Charge and Chief Admin and Training Ma'am Cindy Sario, sa tuang Traffic Light and CCTV Sir Darilans Magdamo, sa tanang mga radio operators diha, sa mga CCTV operators, sa mga responders nga 24/7 yun hatag og serbisyo sa Digos, no, init, ulan, buntag, gabi, naghatag serbisyo sa itong mga kaigsunan di siyudad sa Digos. May buntag nyo diha sa itong mga technical team, instructors, sa itong mga SAR team, no, sa kong mga kauban sa operations and warning division, may buntag nyo diha. Sa atong tanggamana. Okay mga kaigsunan, wala tayo igong oras. Sa ngalan na lamang sa tong mayor sa tong siyudad sa Digos, Honorable Mayor Joseph Fortich Cagas, nga padayon nagpangga sa tong siyudad sa Digos, sa tong Vice Mayor sa tong siyudad sa Digos, Attorney Johari Banya, sa tong First Lady, no, tong konsyala sa tong siyudad sa Digos, Ma'am Liza Marabillas Cagas, ug sa tong head sa CD Aranimo Digos, Sir John Basil Sibilia. Kaya lamang yung amigos kanginan, Mr. Philip Jun Caminadi sa programang Disaster Resilience sa 92.7 Radyo Niga. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, may muntag, ug God bless us all. Kanatong tanan. Bye-bye. Na mag-iata, magsayaw-sayaw ta sa araw ng Digos.